Okay, mga kababayan, at this point, gusto ko pong pag-usapan natin itong memo ni Secretary of Education Sara Duterte na ipinag-uutos niya sa lahat ng public schools sa buong bansa na magkaroon ng programa commemorating at sariwain, bigyang halaga yung EDSA People Power Revolution na nangyari noong 1986 na nagpaalis sa pwesto sa Malacanang sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., the best Philippine president ever. Whether you like it or not, yun ang totoo. Ngayon, ano mo kaya ang purpose ni Sara para magpalabas ng ganitong memo? Di ba nung nakaraang taon lang, nagpahayag siya na yung tungkol sa EDSA Revolution ay tanggalin daw sa history books. That was last year. Pero ngayon, eto, 360-degree turn. Bakit bigla na lang na gusto niyang sariwain at ipagdiwang yung EDSA Revolution? Na kung baga, di bali man lang sana kung ang buod ng EDSA Revolution ay yung katotohanang istorya na yung version naman ng Marcos. Dahil ako, para sa akin, ang totoong bayani ng EDSA Revolution ay si Pangulong Marcos Sr. Ang mga dahilan, nandoon na po yun sa nauna kong vlog. Ngayon, bakit kaya ito ginawa ni Sara, no? Parang very timely na bakit niya gagawin yung ganito na ipag-uutos sa mga estudyante na magpag-aralan, gunitain, sariwain, ipagdiwang yung itong pangyayaring ito no 1986 na kumbaga dito ipapakita nila yung dilawan version na kung saan masama ang imahe dito ni Pangulong Marcos. Gusto ba niyang ipakita na masama yung Marcos Sr., yung tatay ng kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, na siyang nakaupo sa ngayon? At bakit kaya? Gusto niya ba na ipakita sa mga bata, sa mga Pilipino, na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay anak nung magnanakaw, yung sinasabi nilang magnanakaw, mamamatay tao, diktador? At bakit? Ano ang dahilan? Gusto niyang ipakita sa mga tao na masama si Bongbong Marcos dahil ito ay anak nung pinatalsik na diktador kuno. Para ano? Para lumabas na masama ang Marcos? At dahil sa ginawa niyang ito, lalabas na mabango ang Sara Duterte. Mabango ang Duterte kaysa Marcos. Na sa mga panahong ito, lalo na sa araw na ito ng linggo, February 25, ay mayroon din silang itinatanghal na isang pagtitipon, prayer rally, kuno, dyan sa Cebu. Kung saan,
ang pag-uusapan dito ay yung anti-chacha, yung tungkol sa charter change na ang may pasimuno, ang may gusto, ay yung Romualdez at Bongbong Marcos. So parang gustong ipakita dito ni Sara Duterte na mas mabuti siya kaysa sa Marcos. So ano pong ibig sabihin ng ganito? Na parang palihim niya na sinasaksak sa likod si Bongbong Marcos? Diba? Tinatraidor niya ng pasimple ang Bongbong Marcos. Alam nyo, ganito ang nakukuha. Ito ang sukli ni Sara Duterte sa pagsasawalang kibo at kabaitan nitong Bongbong Marcos. Sana po kung matagal nang tinanggal ni Bongbong Marcos itong si Sara dyan sa DepEd sa pagiging sekretary, hindi sana ito nangyari, itong memo. The longer na nanatili si Sara dyan sa DepEd, kung ano-anong mga programa na lalabas na kasiraan ng Marcos. Ano kaya po ang masasabi ni Amy Marcos dito? Di ba mag-best friend sila? Si Amy Marcos, isa siya sa dun sa na-stress noong 1986, nung umalis sila. Sa totoo lang, hindi naman sila pinalayas, kusa silang umalis. Para pagbigyan yung mga dilawan, ipakita yung kanilang mga urag, kung ano ba talaga ang magagawa nila para sa bansa. Nag-giveaway sila. Pinagbigyan, ano nangyari? So ngayon, itong memo na ito, tungkol sa EDSA, ako sa tingin ko po, ito ay isang pagtatraidor kay Bongbong Marcos ng pasimple, suwabe. At kasabay pa nung rally sa Cebu na anti-BBM daw, hindi pa naman nangyayari. So maya-maya, inaabangan ko nga na mag-umpisa yung sinasabi nilang prayer rally. Sigurado nandoon na naman si Amy Marcos. Pero itong nangyaring ito na yung memo ng DepEd na isang pagtatraidor sa samahan, sa unit team, sa samahang Marcos Duterte, ewan ko kung Bongbong Marcos, ha? Sana bigyan niyang pansin ito na sa kabila ng magandang trato ni PBBM dito kay Sara, ganito ang mga isinusukli. Kayo mga kababayan, ano ba ang tingin ninyo dito? Gustong palabasin na mas good siya? Or nagpapabango siya sa mga dilawan? Para nga naman, pabor kasi ito sa mga dilawan. So, kakampi kaya sa kanya ang dilawan? Well, ewan lang. Abangan natin. So, for the meantime, malapit nang mag 6 o'clock, so siguro ko mag-uumpisa na yung prayer rally doon. So, tingnan po natin. Tingnan natin kung ano na ang mga ginagawa. Tingnan natin kung magmumura na naman si Duterte doon. Manood po tayo. Tingnan natin kung ano na naman. At gusto kong abangan kung ano ang masasabi ni Amy Marcos tungkol dito sa
pinalabas na memo ng kanyang close friend na si Sara Duterte na pang-aatake sa pamilya niya. Well, kung sa bagay, hindi na yata siya Marcos ngayon, Duterte na siya eh. Diba? So hanggang dito na lamang muna po mga kababayan, at gusto ko nang tingnan, silipin yung Cebu rally. Okay? So see you next time, and magkakaroon tayo ng update kung ano ang nangyari sa Cebu. Okay? Thank you for watching, and I'll see you soon. Bye.